mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Six of Swords, High Priestess, the Moon. Kaya itong Six of Swords. So, meron tayong Six of Swords, diba? Can clarify ng Magician at the Devil. So, ano yung Six of Swords? At ang dating pag-move on, more like separation reading to. Whether nangyayari na tong reading o mangyayari pa lang. Pero may separation na nangyari o mangyayari pa lang, tapos nasa process na ng pag-move on yung tao dito. Ang reason ng separation, ito kasi nagmukha ng loss. So, hindi siya manifestation. Marami kasing meaning to eh. Isa sa meaning ay loss, pain, sickness. So, saan ang galing yung mga yon? Dito, sa the devil. So, pag sinabi mong devil, lahat na ng evilness na nangyari, katoksikan. So, may someone evil, or baka cheater, liar. So, again, lahat na nga ng uri ng evilness na dito. So, yun. Nagmo-move on na pa, ganun na eh. Umaalis na, diba? Nagmo-move on na yung tao. So, ganitong klaseng sitwasyon kasi nga ang toxic. So, ang dating masyado ng painful. Kaya, walang ibang choice kundi mag-move on ng bida natin. Siyempre, ang bida ay Aquarius. So, dito sa High Priestess natin, ang isa sa meaning nito, hindi lang siya intuition o occult. Isa rin sa meaning niya ay tenacity o wisdom. So, yun yung ma-realize niya dito. Yun yung wisdom na i-continue ang pag-move on.
At wag nang mag-look back. So again, yung high priestess natin ay sabihin natin yun yung divine truth na ma-realize niya. Or pwede rin sinasabi ng intuition niya na mag-move on na nga lang. Or siguro na-realize niya na in a way na naging aware na siya sa mga red flags na in-ignore niya in the past. So ngayon, nakikita niya na yung mga red flags. So dahil nakikita niya na yung mga red flags, dun na siya naka-realize na mag-move on na nga lang talaga for good. Ano tong damon? Tapos, tumatakbo yung babae. Parang multo yata to. May mahabol sa kanya. Kaya to. Or ewan ko, lalaki siguro. Or anino. Pwede rin anino to. Oo nga, anino pala niya yun. Kasi kung anino, ba't yung palda wala? Sabagay, pares naman ng kamay. Yung buhok na ito pataas, ito pababa. So, ewan ko kung anino ba to or may humahabol sa kanya or multo. Bakit kaya may damon tayo dito? Sabagay, damon, intuition din naman yan. Maganda siguro kung i-clarify ko na rin yung part na yan para sure. Katakot naman tong King of Swords, oh. May ulo doon. Sabagay, zombie kasi yun eh. Or vampire. Weird kasi tong tong deck na to. Pero ang ganda niya, no? King of Swords. Clarifier cards. Maganda sana kung ito ay naandoon. At ito ay naandito. So, ang dating sa akin, dahil nauna nga to, parang may nagbabadyang danger. So, sabihin natin ito yung X. Oh my God. Tumatakbo siya, oh. Kaya lang, ang ending, useless. Kahit naman dito ay, no, tumatakbo rin yung bida natin. More like ang bida natin ay babae. Babae rin naman yun. Sabagay, lalaki naman yun. Babaeng Aquarius or lalaki kung introvert. Ito yung ex niya. Tinatakbuhan niya dito kahit dito. Kaya lang ang ending, kasi nga danger tong damon. Dito yung ex niya. So, maganda kung dagdagan pa ulit natin. Teka. Ay, nako. Mag-i-ignite na naman yung passion dito, oh. Dito kasi yung page eh. Page of Wands ay more like new beginning ulit. Kasi child yan. Sabihin natin mag-i-spark na naman nga.
Dahil may apoy. Kumbaga, sabihin natin useless na iwasan. Kasi ang ending, baka ma-fall na naman siya dito, kaya may danger. Kasi magliliyab na naman yung passion niya dito sa ex. Lalo na kung sabihin natin suyuin siya nung ex. Kaya lang toxic nga yung ex. Remember, danger to. The moon. Kasi ito nga may page kasi. May page of one side. Parang pasimulang flirtation ulit or sabihin natin makikurious na naman siya. Dwell on the past. Mamimiss niya siguro. Tapos malaki yung tendency na magiging parang moth yung bida natin at yung ex niya yung apoy. So, syempre yung moth lalapit sa apoy, edi sunog. Ganun natin dito. Paano yan? Kaya pala damon yung yung huli. Ngayon, ibang case ay deception card din kasi to. Sabi natin, niloloko niya yung sarili niya. Alam naman niyang toxic. Maasa pa rin siya. Pwede rin ganoon. Or, sabihin natin, hindi nagbago yung ex niya. Halimbawa, ang cause ng separation ay cheating. Dito sa The Devil. Cheater pa rin siya. Deceptive card kasi yung the moon. O sabihin natin abusive kasi maraming pwedeng case sa The Devil. Kasi may meaning na may pagka controlling, possessive, obsessed na energy. So kung sabihin natin abusive, uulit lang ulit sa umpisa yung yung ex-partner. Sa una lang magbabago pero dun din siya tutungo sa pagiging abusive again. Na parang mate-terrorize na naman yung buhay niya. Kasi the moon ay pwede rin card ng illusion, fantasy, imagination, confusion, na parang kakamali siya ng desisyon. So more like babalik na naman siya sa ex niya. Sabagay, future outcome to. Pwede namang iwasan yan di ba? Since nakikita na natin dito yung kahinatnan ng bida natin. Siyempre yung bida ay Aquarius. Sa future. So kung nakikita na natin na pangit, di gumawa tayo ng way para mabago. Di ba? Ganun lang yon. So, ibig sabihin, magkaroon ng decisive action or permanent decision na lubayan na nga lang talaga for good yung ex or else babalik lang din siya sa simula na yun nga matotoxic na naman siya sa partner niya na parang sinariwa lang niya ulit yung sugat. Useless. Kasi nag-move on na siya dito. Tapos ito na naman. Damon Damon kasi pwede ring cycle kasi circle siya. So,
tendency na magbalik yung ex niya, tapos suyuin siya, tapos baka umasa nga sa wala yung bida natin. Nakala niya magbabago pa, pero hindi na pala talaga. So, iiyak at iiyak lang din siya sa bandang huli. Kaya maganda nga kung mag-move on na for good. Mahirap, pero ganun talaga. May mga sitwasyon na kailangan nating lumayo kahit mahirap para sa kaligtasan natin. So in short, may mga sitwasyon, tao o bagay na kailangan i-let go kung toxic na. Ito yung possible ex-partner ha, ng Aquarius sa reading na to. So pag ganito, Mars ay Aries, Scorpio, ito High Priestess ulit, Pisces, tama ba? Alam ko Pisces to eh. Teka nga, parang Cancer yata to. Ang Pisces yung Hanged One, Cancer pala to. The Moon na no. Tama nga ba? Ang alam ko Cancer yan. Ito Aquarius. So, kung di man para sa inyo ang reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Aries. Aries ulit. Ito yung dalawa. Ito, isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Sa bagay, mulit naman to. Buti na lang din, no? Ay, Aries ulit, putik. Tatlong Aries, oh. Ay, ito pala ay lahat ng fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Specifically Aries, kasi mulit eh. Aries. Doon kasi ako nakatingin sa taas eh. Aries yung nakita ko agad. Aries. Ano pala to? Fire sign? So again, kung kakilala, fire sign. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Specifically, Aries kasi pares nga. Kasi to, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Alin man doon. Anyways. Ito na tayo sa susunod. Ito ba o yung isa? Ito na nga. Rider. So may good news o unexpected situation daw na maaaring mangyari sa babae. Babaeng Aquarius, or kung lalaki yun nanonood, edi sa babaeng malapit sa kanya. Okay. Doon to tama yung good news and unexpected situation. So, maraming pwedeng case. Sabihin natin may something new na maaaring mangyari. Like, new job, new relationship, or engagement, wedding. Ay posible.
new job or new contract. Ngayon, ibang case ay may magbabalik someone from the past, or like someone na mas bata sa iba sa inyo. Ano pa? Reconciliation, sa bagay, dun nga sa tarot kanina di ba? Magbabalik yung ex. O, isa na rin dito yun, no? Lalo na kung ang ex ay mas bata. Sa bida natin, ang bida nga ay Aquarius. Or may magpo-promise sa iba sa inyo. First time magpa-promise. Or mangangako pa lang, di pa nangyayari. Anyways, dito na tayo sa huling deck. Babasahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako ng 3 card. Dali lang namang intindihin to. Dahil basic English lang. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, sabi dito, keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. To redirect your thoughts, focus on what you want to attract in the relationship, not on what you fear will happen. At ang uli, so sabi dito, deepening. A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.